ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ay mayroong mga problema, madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ako sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Bilang yan dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay binigaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita. Kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat. Papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos, tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastora na nagagandahan. Araw-araw, dito ay may kaganapan. Lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran. Ang lahat ay game, makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabot. Ma'am Shi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Ma'am Shi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitak sa kanya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya't wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa mundong ibabaw, dami na kasamaan. Dumadaming mga taong naliligaw ng landas. Di alam ang pupuntahan, di alam kung sila'y nasan. Ano ang dapat mong gawin, kapatid ko'y
tulungan mo. Saan sila patungo, kapatid ko'y akayin mo? Patungo sa impyerno at kalye, liko-liko. Di alam ang pupuntahan, di alam sila'y nasan. Ano ang dapat mong gawin, kapatid ko'y kumilos ka. Pakilala mo kung sino ang kaibigan mo. Pakilala mo kung sino umakay sa'yo. Maging ilaw at sin, maging ilaw at sin tayo. Give it up for our guest performer tonight, Jeremiah, Herbs, DJ Peter, and Yahoo! Kilala mo kung sino umakay sa'yo. Pakilala mo kung sino kaibigan mo. Pakilala mo kung sino umakay sa'yo.
Pag-ingilaw at sin, pag-ingilaw at sin, ilaw at sin, ilaw at sin tayo. Thank you so much, Soul, our band, Ilaw at Asin. At magandang morning, Metro, magandang mainit na hapon o gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio araw po ng Wednesday, June 26, 2024. At naku, isang 2 linggo na ata ito mainit itong ating panahon ngayon. Pero sabi nila, bababa na rin yung temperature until tomorrow, pero it seems to be the same. No matter what, andito pa rin tayo. Sama-sama tayong magiging iRadio. Yan. Okay. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome ulit sa iRadio. I'm sure nag-almusal na iba at yung iba'y wala kasing pasok ang mga students. So, sila po'y natutulog pa. Ayan, enjoy nyo lang ang bakasyon. Pag bumalik na kayo sa school, ayan. Yun. Dire-diretso na naman. Puyatan okay? na naman yan. Pagura na naman. Good morning sa inyong lahat at welcome again sa Wednesday dito, Thursday naman dyan sa inyo. Okay? Patapos na rin ang month ng June. Ay, hindi ko na ipadala sa iyo yung mga picture. Nako. Ay, pwede pa, ano yun nasa Google, i-send mo na rin yung link sa akin. Send ko sa yung link. Mamaya. Ko. Okay. Yan. Yung mga pictures na hindi na ipadala kahapon ngayon. At syempre, today, makakasama po natin Pastor Arwin Nunez. Si Pastor Arwin. Yan. Ganda yung kanyang topic ngayon. Okay. Let's start the beginning. At para sa mga natutulog pa dyan, gising na. It's time to rock and roll. Bumati na tayo sa ating mga viewers for this morning. Good morning po sa inyo lahat. Welcome again sa iRadio. Okay, medyo nakaganto ako kasi masyadong sleeveless to. Masyadong daring ang dating, ako sanay. Anyway, good morning po. Okay, medyo nahuli ako ng konti, so but anyway, ang una sa listahan ko ay si Rachel Joy Bonete. Okay, good morning, Rachel. Good morning. Okay, Ellen Gonzalez. Joyce Mendoza. Jeremiah Valdez. Hello rin kay Maridec Gamo. Sorry. Charmaine. Ano nga bang kapili? Charmaine Arnaiz. Rabago. Ayan. Dada, Celino Hamurabo, kumusta po kayo? Dada. Mel Cruz, good morning. Ang ating teacher, si Negra ay, hindi pala siya teacher. Negra Pipita. Ayan, good morning. Okay, Bim Pasco from Dubai. Hey, Inga. Lynn Sales. Lynn Sales. Okay, Clara Magua. Si Lala Carmina. Pastor Marvic Lejano. Pams Luberio. Hello rin kay Che Kabigting, ang hipag ni Mary Grace. Kaya lang may pasok si Mary Grace. Si Rejoice ay kasalukuyan nasa Baguio pa. Baka pauwi na. Pauwi na raw siya. Ay, hindi ko alam. Kaya wala muna tayong blessing or kahon ngayon. Nasa kanya kasi yung mga kahon niya. Okay, hello kay Criza Narvato. Ang aking bagong ampon. Bagong baby dito sa iRadio. Bagong ampon. Ayan. Good morning sa iyo, my dear Criza. Iyan, good morning. Sino pa?
Okay. Oo, sinabi ko mamsi kasi tawag niya ako mami. Hindi naman ako teacher. Joke. Sino? Si Krisa. Ma'am ang tawag sa'yo. Ma'am. Mamsi na lang. Ayan. Pwedeng inay. Inang. Mami. Mamsi. Yung mamang meron na may-ari nun. Hindi natin pwede. Okay. Mainit talaga ngayon. Pero, ganun talaga. Summer di ba? Summer. Ganun talaga. Kahit din sa loob ng studio. Tagal pang, kanina pa ba nakabukas yung aircon? Kabubukas na. Ay, kaya pala. Mamaya lalamig na yan. Okay. Good morning once again. Welcome po sa iRadio. Yes. Maghapon na naman nagtrabaho. Ang sakit ng kamay ko. Parang nakatutok lang ako sa computer. Parang wala akong nakikita sa paligid ko. Yun. Anyway, masaya na. Masaya dahil wala akong kausap. Bakit na yung mga kapitbahay mo? Wala na. Wala Meron dun isa, hindi naman nagsasalita Baka pipi. Hindi naman nagsasalita. Gino-good morning ko, hindi rin nag-good morning. Baka Kaya hindi na rin ako nag-good morning sa kanya. Pati pag alis, hindi na rin ako nagpapaalam. Kasi hindi rin siya nagpapaalam. Ganun na lang. Ganun na lang. Baka yun ang gusto niya. Ma'am C for Karim. Ay, ang galing naman ni Rachel. Congratulations, Rachel, sa negosyo mo, Business niya. We pray na lalago yan. Ayan, magdagdag ka lang ng mga iba't ibang, kumbaga sana yung makakaakit sa mga iyong mga customers. At saka yung iyong mga potential customers. I-advertise mo sa, kasi alam mo sa Facebook Ay, baka i-ano ka ikakat ka naman Oo. Parang, yung hold nyo na yung iyong account. Ba't nawala? Napindot. Doon tayo. Yun. Okay, Jan Valenzuela. Hello, Jan. Jan. Good morning. May sunflower na daw siya. Very good. Okay. Very good. Hello, Jan. Tapos lagyan mo ng mga anik-anik. Lagyan mo ng keypad ng cellphone. Bago yun. O kaya tumutunog naman. Yung may music. Merong chime. Di ba? Bago yun, ha? Hello, kumari kong Tongko dyan. Tongko dyan. Hello, Maren. Kung beautiful. Good morning sa inyo dyan. Wala kayong mga pasok, ha? Bakit? Anong sa kanila? Kasi mabakasyon pa, di ba? Ewan ko kung kailan ang balita sa school nila. Isang buwan lang ata Yeah. Pero pagka ganitong umuulan at malakas ang ulan bumabaha. Kawawa naman yung mga estudyante. Yeah. Hello, Pastora Marvic Lahano. Kumakaway siya. Hello, Pastora. Si Joyce Mendoza. Antay-antay mo lang, Joyce, ha? Kasi alam mo na, merong gagawin doon sa mo. Okay na yung mo, no? Yung Gcash. Ayos na. Okay, ayos na yun. Okay, very good. Okay, AR Santiago. Good morning. Hello, AR. Hello, AR. Magandang umaga sa'yo. Mainit pa rin, no? Parang ramdam ko pa rin yung init niya. Hindi siya... Siguro baka maya-maya ng konti pagka nag-subside na yung init. Ayan. Stay put lang kayo dyan, yung mga nag-almusal pa dyan, pahabol ng almusal, at saka yung mga nagkakape. Sarap yes, masarap magkape dyan ngayon dahil mainit. Mainit ba umuulan? Dito naman ang mga iniinom ng mga tao dito ngayon puro mga... Malalamig. Ayan, yung mga juice. Ice cold coffee, yung mga juice, aga-aga, puro ganon. Halo-halo. Oo, lalo sa Starbucks, binibili nila yung mga fruit, mga parfait. Mga fruit juice. Gaya ng kiwi o kaya yung dragon fruit, tropical fruit juice. Yan ang lagi ko ino-order. Medyo maasim-asim. Na manamis-namis. Oy, kape daw with hot pandesal. Wow. Oy.
Masarap yun. Sausaw mo yun sa ano? Oo. Kape. Naku, ayan na naman tayo. Nag-imagine Meron ding naman. pandesal dito. Malayo lang. Pag dumating dito sa Ano yan? bahay, Baleros. mano na, malamig na. Baleros po yan. Ang lalaki ganyan, no? Ganyan. Saka talagang ano, Punong-puno sa loob. hitik kaya na lang- hitik. Isang tinapay pa lang, busog ka na. Oo. Sarap yan, kape, ano? Oo. O kaya yung kokwa ba yun? Chocolate. Oh, dati nag-hot chocolate ako madalas, kaya lang matas ang sugar, kaya tinigil ko. Bakit may sugar ba yung kokwa? Oo. Hindi, meron siya. Yung pag bumibili ako sa Starbucks dati, may ano yun eh. May sugar. Oh. May sugar siya. Pero sarap na sarap ako. Sarap. Minsan-minsan lang, okay. Kasi pinapalagyan ko ng ano. Pinapalagyan ko ng oat milk. Oh. Yan. Pwede ba yun? Chocolate at oatmeal? Oat milk. Oat milk. Oat milk. Hello, Ate Berna. Good morning. Hello, kaka! Elaine Gonzalez. Hello, Elaine. So, Elaine, si Mrs. si Ellen DeGeneres, si Nanay. Si Pastora. Si Nanay yun. Ayan. Kaya man, nakakabisado ko na. Ellen DeGeneres. Okay. Nabanggit ko na ba si Pams? Ayan, si Pams Riverio. Oh. Naburaot daw. Ano yung naburaot? Naburaot daw si Belia ng bag mo na napaglumaan mo na daw. Ay, punchline lang ba yun? Ano ba yun? Naburaot. Ay, sabihin Okay. na boring siya, ganun. Siguro. Na boring. Hello, Mami Flosser Cordero. Mama Hello po, Flosser. Pastora. Good morning! Kumusta po? Good morning sa inyo. Bali, nagpaalam po si Pastor James etong summer. Yung slot niya na every Friday. Oh, Ano? Saturday, diba? Friday. Oh. Friday, which is Saturday dyan. Wala siya. The whole summer. Kasi may school siya eh. Sa Pilipinas, iba yung oras doon. Yung oras dito. Hanggang alas 9 ng gabi. So, pass muna siya. Oo, di ba nag-ano siya sa'yo, nag-voicemail siya sa'yo. Yun ba Hindi yun? mo pinakinggan. Oh. Ang paburaot daw ay pahingi. Okay. Ganun ba yun? Okay. Pahingi. Ede, Ang daming mga bagong salita na sa atin. paburaot naman yan. Pahingi na lang. Oh, mas maganda yun eh. Pahingi Original. na lang. Oh, O kaya yung mga word ng araw, pa-arbor. Yan. pwede. Arbor na lang. Yung mga ano ko, ang tawag doon, kaedad ko. Yan. Pa-arbor. Meron pa nga ang bagong term ngayon. Yung ano, matic. Matic na yun. Automatic ba yun? Si Mami Flosser sa church siya ngayon for 10 days. Ay, Kasi may BBS. Bible study. Oh. Sabi ni Pastora Flosser, Papsi yung buraot, manggagancho. Iba naman yung sabi ni Joyce Mendoza. Pahingi daw. Pahingi daw. Manggagancho. Manggagancho. Ano ba yun? Pabura. Hindi, may kanya-kanya meaning. Ano ba talaga, kuya? Manggagancho pala yun. Pero kina Joyce, ano yun, pahingi daw. Oh. Kasi yung kanyang message dito ay Krisa Nagbato, paburaot daw si Belia ng bag mo na kaya napaburaot daw si Belia ng bag mo na napaglumaan mo daw. Ibig sabihin, pahingi daw ng bag mo na napaglumaan mo. Ano? Okay. It's the word for today. Hello, Lee Ruiz. My sister, Lee Ruiz. Ayan.
Iba't ibang meaning, ba't isa lang gustong ipahiwatig? Yes. Can I have? Oy, English yun ha. And pahingi. Oh, okay. Yeah, depende sa gamit. Very good, very good. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo. Okay. Word for today. Ano ba yung word for today? Bura. Bura. Sabi ni Lala, Joyce Mendoza, umi-English ka na, Mars. Diba? Oo nga naman, can I have? Oh, ang galing na. Ang galing na ni Joyce. Ayan. Pang Sloveria, sa Olaneta lang natin yan, ha? Anong Ulaneta? Luneta? Ulaneta? Joyce Mendoza, Bisaya ba yan? Ba't Bisaya ba si Joyce? Malungkot ang beshi ko. Mukha namang hindi, Kasi ano? malungkot ang lola mo. Ganito lang talaga pag naaalog daw yung ulo. Planeta. Ulaneta, basa ko yun. Planeta. Ayun, na-download na. Ayan. Mamaya papakita natin yung mga pictures ni Sister Lala sa Butuan nung nagpunta siya. Ang dami. Oo. Siguro may mga 200. Ayan, hello, Sister Nelda de Castro Valdez. Sister Nel. Kumusta na si Pastor? Yan. Si Nanay Marichu. Hello po, Nanay. Good morning sa inyo. Tagalog daw si Uy, may lumilipad. Oo nga. May nakapasok. Yan pa yata yung kagabi. Hindi, kanina siguro yun. Nakabukas yung pintuan siguro. Okay. Stay put lang kayo dyan. 3 minutes na lang. Station ID na ta. At kayo po ay nanonood live dito po sa iRadio, Bellflower, California, US of A. Hello naman kay Glyza de Jesus. Inday! Hello, Inday. Kumusta ka na? At hello din kay Alona Velasco. Ang nanay ay ang Dianan naman. Dianan ni Eka. Pure Tagalog, but lahing Ilovi. Sino? Si Joyce daw. Lahing Ilovi, Ilocanong Bisaya. Ilocanong Bisaya. Ang neat ang pogi ni Papi sa white with small bags. Kaya Ilobi. Ilocanong Bisaya. Meron palang Okay. Panorin natin. Tingnan natin mamaya. Yung mga pictures. Hello, Nor Baldovino. Good morning. Ito si Nor, di napipirmi sa bahay niya eh. Ay. Alam mo, minsan mapipirmi rin sa bahay yan. Tingnan mo, mapipirmi rin yan. Thank you, Lord. Ayan, magaling na si Pastor. Pasok na, Kachongki. Pasok ka na. Okay yan. Ayan. Magaling na si Pastor Jay. Ay, Pastor James. Ayan. Para kay Nor Baldovino. Buhay. Maganda yung ministry nila, Sister Lala. Kayo naman, pwede naman tayo makagawa ng sarili nating ministry. Kung ano yung, kunyari, yung, may gusto kayong gawin dyan na makaka-benefit sa ibang tao, kahit isang tao lang siya o 2 tao. Depende yon, iba-iba. Ayan. Kung gusto nyo maging prayer partner nyo lagi yung taong yun, ay pagpipray nyo siya, yan ang ministry nyo. O kaya yung isama mo siya sa church. Ayan, dapat to si Joyce Mendoza. May church nang pinupuntahan ko. Unti-unti. Meron na? Dapat nga eh. Christian church ba yun? I'm not sure kung meron na. Oo. Dapat may puntahan kang church every Sunday.
Ayan, sa una, hindi mo madadala yung asawa mo. But later on, madadala mo na unti-unti. Lalo yung mga anak mo. Station na. Ayan. Si Rachel ang... kasama siya sa worship team. Si Rachel. Mahina ba mic ko? Ayan. The Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, si Joyce daw, yung mga anak pala niya, nagsa-Sunday school sa church. Very good. Praise God. Wow, that's nice. Very good, Joyce. Maganda, that's a start. Ayan. Very good, Krisa. Para meron kang gift sa akin. Dapat may tatanungin ako sa iyo tungkol sa mga napapag-aralan nyo. Ay, pwede po ba kayong kumanta, Idol, ng Dancing Queen? Grabe ka. Para tayo ay sumaya-saya at sumaya. Mahirap kumanta ng Dancing Queen na nakaupo. Dapat sumasayaw. Dancing Queen daw. Hello. Okay. Hello, Mami Irene Manalo Gabriel. Hello po. Finally, nadala dito ni Doc SP yung mga yung mga ginawa niya po. Thank you so much. Ayan. Ano ba yun? Mga bracelet. Kasi tulog na si Ramon kagabi, nung isang gabi nung binuksan ko. So, hindi pa niya nakikita. Ikaw daw kumanta. Ano kakantahin ko? Ewan ko. Hello, Ann Morales Graves. Hello, Ann. Ay, nako. Hindi ko makita yung hinahanap ko. Yung mga pictures? Hindi, dito nakita ko na. Okay. Na-download ko na. Oo. Okay. Ayan. Dancing Queen. Wag naman yun. Can't Help Falling in Love. Yun daw ang kantahin mo. Sino nagre-request? Si Rachel Joy Bonete. Naghulog naman ng benching ko yun. Naghulog na yun ng gis. Gis lang. Ay, kulang. Kailangan benching ko. Hindi aandar yung makina. Sabi ni Joyce, I feel malungkot kaya saya-sayan po tayo. Ganon. Hindi, pag medyo pagod, yung energy bumababa. Yan. Saka, umiinit na kasi. Alam mo, pag mainit, nakakababa ng Nakakapagod. Nakakababa ng energy. Nako, okay lang po yun, Mami. Nag-effort kayo. It's, bracelet with love. Okay, magantay-antay at panunuorin natin. Dami ng pictures. Hindi ko nga nakita lahat Nakaano siya, nilagay niya sa, Google. Ano kaya bubuksan to? Ha? Hindi ko mabuksan sandali. Picture. Ayun. Hindi. Ayan, hindi mabuksan. Pero dito sa cellphone, nabubuksan. Nabubuksan ko yan. Katulad yan, nabubuksan na. Kaya lang, pa isa-isa dapat. Isa-isa lang talaga. Ganito pala. I-ano mo, yung slide. Ito na. Ayan. Picture ata ito. Yan, thank you kay Sis Lala at kay Brother Alex. Sana makapag-mission din kami ulit. Dati ang naging mission namin noon, wala pang iRadio, yung dental mission. Google Drive siya. Yeah, Google Drive. Ako na. Yan lang yung... Isa-isahin siya. Ayan. Kakantahin ni Popsi mamaya. Can't Help Falling in Love. Ayan. May naghulog na ba? Oo, naghulog na. Wala akong nakita naghulog sa jukebox Walang laman. Naghulog na si Joyce Mendoza. Si ano yata nasa ano pa
Salamat po sa tutor. Tanggalin mo yung tutor ko, Ate Mars Lala, ha? Kaka-English po niya, napapa-English na rin ako. That's good. Oo, alam mo, ang panahon ngayon, ang mga kabataan ay hindi na, lalo yung mga panahon na yan nila Coco, pataas, hindi na gaano nakakaintindi ng Tagalog. English na kasi na-influensya sila ng na-influensyahan sila ng mga pinapanood nila sa YouTube, which is okay din naman, but still dapat wag nating kalilimutan ng ating language, which is Tagalog. May accent po yan, Twitter. Hello, Ann Morales. Shout out tayo kay Jane Samantha. Birthday niya ngayon. Hello, Jane. Anak mo ba si Jane Samantha, Ann? Happy birthday, Jane Samantha. Ilang taon na si Jane? Ayan. Okay, thank you sa Maridat Gamos. Sa yung star. Niloloko ka, Rach. Ay, ni ano. With accent po yan. Twitter. Joyce Mendoza, you will go places, Mars, kaya English is essential. Pack. Happy birthday sa anak ni Ann Morales na si Samantha Jane. Happy birthday. Yes, mayroon ka na 16 years old, ha? Ayan. Hello rin kay Pastora Jane Saboy Only. Mary Jane. Ang ganda ng pangalan ni Pastora. Saboy Only. Anong probinsya yung Ilocano ba to? Only. Parang parang hindi siya Pilipinong Ayan. Sandali lang po at Ayaw bumukas. Pwede pa isa-isa. Isa-isa yun na lang. Okay. Mapagpalang araw din po, Pastora. Welcome po ulit sa iRadio. Ayan. Gano'n lang, pa isa-isa na lang. Isa-isa na lang. Okay, isa-isa na lang. Okay. So, paano gagawin mo? Eto na, ipi-play ko. Ayan, play lang. Isa-isa, para lang makita nyo. Ayan. Ay, ako, Nawala, ayan siya. Sandali. Okay, may 16 years. Ilang taon na si Tisay? Yun, bata-bata pa si Tisay, Okay. Medyo complicated ng konti, sis Lala. But it's okay. Hindi nga lang siya mapiplay na yung dire-diretso ba? Oo. Isa-isahin siya. Sandali lang po. Sandali lang po. Huwag kukurap. 5 na. 5 pa lang yun. Malaking bata, ha? 5 na sa November. Birthday niya sa November. Okay. It's okay, sis Lala. Ganda ng resolution ng iyong camera. Ang dami nyo. Yun ba yun? Oo, ang dami pala nila. Saan yan? Saan yan? Butuan na yan. Sa airport. Okay. I can't wait without you. What? Mama ko po birthday. Yes, alam ko, birthday ni mama mo sa Sabado. Uwe? Oo nga eh. Bali Friday naman dito yon. Nagpapahiwatig. Ayan. Ayun, pwede na. Pwede na? Ayan na. Ito yung Okay na. Sa Butuan ba yan? Ayan. Sa Butuan na siguro. Airport daw yun sa Butuan. Ito, yan na si Ayan na. Wow, sino yun? Si Lala na yan. Close up natin. Ayan. Yan ba yun sa church nyo, Lala? Marami rin, ha? Butuan Church. Oo, marami sila. Marami din umattend, Mukhang may mga unan pa sa taas, Mukhang doon sila natutulog, Ha? Ayun, nakitang-kita yung mga unan, Ang saya. Yun si Lala. Ang ganda.
Pero kaganda merong Ayun no, may mga higaan sila dun no. Oh. Galing Baka doon na sila natutulog. Oo, ang dami nila eh. Diyan ba siya nakakarinig ng mga kakaibang Takot ako nun. kakaibang tina? Siguro. Yung umiiyak Karipas na bata. Oh my gosh. Karipas ka ng takbo siguro. Sino itong pastor na ito? Pastor ba ito? I'm not sure. Close up natin. Siguro. Ayan. Oh, nako. Ayan. Ano ito? Nagsusunog. Ha? Ano naman to? Baka ano ito yung sedula sinusunog nila. Ayan. Sa taas daw yung mga rooms. Ayan. Hindi ko alam kung ano itong ginagawa nila rito eh. Parang ewan ko. Hindi ko alam. No comment. Burning ceremony. Burning ceremony? Ano yung binuburn? Mga ano siguro yan. Mga diploma. Sedula. Yan po yung ibig ng mga yan yung mga past sins. Oo. Hello Pastor Sammy Santos watching. Yan yung mga past na sins. Ayan. Dapat si nagpapaliwanag nito eh. Si Lala. Ayan sila maganda. Asking for God's repentance. May mga bata mga youth. Marami din Electric fan nga lang. Taga-butuan lahat itong mga ito. Oo. Puro ganyan ang sabi ni Lala, ganyan lang daw kinabubuhay nila. Yung walang kabuhayan. Sila nagpe-pray over sila. Maraming kabataan. Ayan sila. May nakahiga pa dun, Baka yung tawag dito yung ayan yan yung nag-speaking tongue sila, di ba? Oo. Ayun, meron nag-collapse. Ayun, ito. Ayan, may nag-collapse. Yan po yung praying for them for the Holy Spirit to dwell. Ay, marami. Marami pa. Super dami. Ayan. Tuloy na lang natin mamaya uli. Sige. Ayan. So, maganda sister. Ayan. Marami pa, no? Madami. Wala pa ako sa kalahati. Oo. Yeah. Maganda sana kung dire-diretso lang, Anyway, thank you so much, sister. Thank you sa iyong ministry. At sa si Joyce daw. Sa dami ng kasalanan niya, ang dami niya daw sinunog na papel. Baptism of the Holy Spirit, yun. Ayan. Baptism of the Holy Spirit. Ay, baptism. Yeah, baptism, sabi na. Baptism of the Holy Spirit. Tawag ba doon? So mayroong mga tumanggap. For sure, meron. Nag-ano sila may mga nagpatanggap sila. And then yung so ngayon born again Christian na sila ngayon. Water baptism na lang kulang. Pero nabigyan na sila ng Holy Spirit ba yun? Yung pinag-pray sila para yung Holy Spirit mag-dwell sa kanila. Okay. Kanta ka daw. Bakit ako? Oo, para ikaw naman. Yung ano ba yun? Can't Help Falling in Love with You. Ayun ba yun? Sino request? Sila Rachel yun eh. Yun nga ba yun, Rachel? Kaya habang hinintay natin si Ayan, ano oras na ba? Maaga pa eh. 7:44 pa lang. Kaya alas, ang pogi nating pastor, si Pastor Arwin. Then bukas naman, which is Thursday, which is Friday na dyan sa inyo, si Pastora Maridet. Ayan. Hindi pa ako sure kung sino tapos
susunod, kasi nga wala si Pastor James, hindi ko alam kung sino ang pastor natin sa Saturday. Yan. Okay, thank you so much, Madam, Sister Lala Carmina. Sige. Ayan. Kakanta si Papsi, ha? Ano ba yan? Duet na lang. Sige. Kaya ko ba yan? Baka mataas. Mababa lang. Ayan. Magduduet daw kaming dalawa. Magsosolo kaming dalawa. Hindi pwedeng tatlo. Kaya dalawa lang ang duet. So, solo kaming tatlo. Ayan. Hindi yan? Pangit. Hindi nga eh. Parang tunog lata eh. Hindi pa tayo nagpa-practice para sa Saturday. -1 na lang pala tayo nun. Okay. Siguro si Rejoice pauwi pa lang ngayon. Ewan ko kung ilang araw siya doon. Hindi, pauwi na. Namimiss na daw nila yung nguso mo. Hindi. Andiyan si Elaine eh. Sigurado yan. Mabilis pa sa alas 4 yan. Ako, mga paparazzi. Ayan na. Manood kayo sa Sabado, which is linggo dyan. Gabi yun eh. Ay, umaga yun. Meron silang church. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Ayan na, diba? Parang maraming inlababo dito. Grabe sila, oh. Inlababo kayo.
Lalo si Joyce Mendoza. Ay, In love yan. baka matugtungan na naman yung isa, ha? Tama na muna si Coco. Tama na yun. Pahinga muna mga matres. Okay. Oo. Ano pa? Ay, si Mami Flosser, ganda naman po ng harmony niyo. Ay, talaga po, Mami. Merong concert si Cooley Desmond. Ayun. At Doon sa main church ng Nazarene. Pasnas. Oo, so Pasadena. Pasadena Nazarene Church. Yan. Mhm. Inahanap ko yung poster na inad ni Henry Chan. Henry Chen. Oh, yun ang producer. Mm-mm. Hindi ko makita. Si Henry Chan po ay isa ring Kristiyano. Marami siyang I think meron siyang ministry na hindi ko alam kung sa Philippines ba yung kanyang may mga mission siya. Ayan. Request po, ipagpatawad mo. Yeah? Ayan, si Papsi kumakanta niyan. Ipagpatawad Mataas yun. mo. Taas nga yun eh. Pipiyok ako nun. Kailangan magiging Wala. Kapag si Joyce daw na in love, madadagdagan yan. Ay, tay. Sige, maghanap ka pa ng medyo mellow songs lang. Like yung... kanta naman ni Nino ba to? Si Cooley Desma. Dito ba? Ay, yung... How did you know? How did you know daw? Sabi ni Rachel. Ayan. Kaya ayaw ko ma-in love. When I fall in love. Ang dami ha. Puro love. Grabe. Ano ngayon? Valentine's Day. Hindi, okay lang yan. Ayan. Ito naman yung... Yan ba yun? Maganda Ay, yan. hindi ko alam yan. Alam mo yan. Hindi ko alam yan. Sige, subukan natin. Ikaw muna. Ayan. Mahirap kumanta ng hindi ko ganong kabisado. Kay Jessa Zaragoza daw. Saka kay Dingdong Avansado. Sige, ikaw muna. Ulitin ko sa'yo Taas. ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may Kapasado. hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-isa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpo ay larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Taas niya. Ayan, di ba? Ang dami nila request. May Matudnila, merong I Can't Smile. Buksan pa ang dibdib ko,
matatagpuan. Larawan mo, ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay ka, nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay ka, nag-iisa. Sa aking puso'y tunay ka, nag-iisa. Ayan, wala nang iba. wala nang hahanapin. I can't smile without you because my teeth is you, sabi naman ni Joyce Mendoza. Till I met you, when I fall in love. Ay? Oo. Till I met you. Ayan. Kasi malapit ng concert. Yes, sabi ni Pastora Marivic, nakukwento lang po kayo about sa pagkilos ng Holy Spirit kahapon. I feel Him here sobrang. Okay, good. Amen. Ayan, till I met you. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game the children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I believe you. I believe in every word that you say. I love you all the way. Now I could swear love is not a game the children play. So tell me that you stay till I met you. I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Oh, oh, oh. You and I should be together. Can't you see? Can't you see? Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Oh, oh.
to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. Yung mga request niyong iba, bukas na po. At tatawagin na natin, syempre, si Pastor Arwin. Ayan. Till I Met You. Si Jesus, Till We Met Jesus. At nandito siya sa ating puso. Maraming pagbabago sa buhay natin. Correct? Ayan. Gusto ko po sabayan po kay na Adolf. Tingnan ko lang kung ma-inlove po pa dyan. Ikaw talaga. Idol ka talaga. Ayan. Kay buti-buti naman po ng next song. Tawagan please. si Pastor Arwin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Papag-aralayan ko yung Chris, ha? Very nice. Yan yung kumanta yung babaeng galing ng pitch ng boses. Oo nga. Papag-aralan ko yan. Control na control niya. Wala lang kasi talaga akong time na dito lang ako kumakanta sa iRadio. At syempre sa church. Radio na kaya naman tayo pwedeng gawin. Kasi radio naman tayo. Yeah, kaya once a month lang ako nag-lead ng praise and worship. Okay, tawagan natin si Pastor. Tawagan natin si Pastor Arwin. Pastor Arwin. Pakiclick mo na yung link. Pasok na. Nasa na siya? Pastor Arwin. Ayun. We never knew what love was till we met Jesus. Correct? Amen to that, sister. Baka nag-ready pa siya. Nasa makeup room pa siguro. Malamig kasi sa makeup room eh. Sa, ano bang tawag nila doon? Fresh up room. No? Okay, hintayin natin. Habang hinihintay natin. Sabi ni Joyce, basta mula nang nakilala kita, sabi niya kay Jesus, nagbago at nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Sino? Amen. Ang galing naman ni Joyce. Ayan. At dahil dyan, meron kang jacket. Malapit ng birthday ni Joyce Mendoza, oh. Ayan, oh. Magpapaparty daw siya. Baka sinong gusto diyang magpapansit para kay Joyce sa Sabado. Sabado dyan, bali Friday dito. Ayan. Lapit ng birthday niya. Mukhang mahina ata signal ni Pastor Arwin. Oo nga eh. Subukan natin dito. Palitan natin to. Baka messenger na lang siya. Siguro. Pero mas malakas nga yung mas maganda nga yung... Mas maganda yung yung Zoom. Nagpadala na ba siya ng niya? Yes. Oo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Papag-aralan ko yon. Ganda nun. Ikaw ay walang katulad. Hindi rin sumasagot. Ayan. I-text ko. Baka natutulog. Nag-ano na ako, nag-send na ako. Ganon. Baka inaayos pa niya. Sige, pagbigyan natin siya. Okay. Sige. Maggawa pa tayo ng isang kanta habang nag-aantay tayo. Yung request ni Pastor Sammy. Usahay. Uy! Ano nga ba ibig sabihin na usahay? Hindi ko alam yung kay buti-buti mo, Panginoon City. Yan. Papag-aralan mo. Ayan. Ibang kanta naman. Ano yung gusto niya? Usahay daw. Usahay. Pag-aralan natin kay buti-buti mo, Panginoon. Okay?
Ay, minsan, okay. Kantahin mo yun, i-record mo ha, Krisa. Yeah, may gift ka sa akin pag na-record mo yun. Tapos ipadala mo dito. Okay? Mag-ian mo siya, yung mag-video ka. Okay? Ano ba ibig sabihin ng usahay? Ito'y request ni Pastor Sammy Santos. Kinakanta ko pero hindi ko alam ibig sabihin. Usahay, magadanggo ako na ikaw buk ako nakahigop mahal ngano tangguhon ko ikaw tangguhon sa kanunay sa akong kamingan usahay magamahay ako nganong mabuhi pa ng kalimutan nganong gitihaw-tiyawan ang gugma ko kanimo ano po ang usahay? Hindi ko po alam ang ibig sabihin. Ayan, pauwi na si Rejoice. Pauwi na sila. I'm stress-free ba yan? Ngano damduhon kita damduhon sa kamay sa akong kamingan usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ng kalimutan nganong gitihaw-tiyawan ang gugma ko kanimo ang gugma ko kanimo ano yun, usahay? Ang pagmamahal ko sa'yo, yung ba yun? Si Macho ay hilong-hilo sa biyahe. Baka umiikot yun. Ayan. Joycey, pakitawagan mo naman si Pastor Arwin. Wala ba? Nandiyan na siya. Nandiyan na siya pala. Pasok na. Pasok na, Pastor! Ayan. Sana nagustuhan yung kanta ko. Request yan ni Pastor Sammy Kaambo. Yun. Ayun na si Pastor. Oh. Ayun. Pastor! Wow! Ang sarap naman ng pwesto niya. Mahangin-hangin dyan, I'm sure. Opo. Diba? Magandang Baka araw naliligo na naman yung baby mo dyan. Hindi ba? Wala ba sa batya? Wala po ngayon. Nandun po siya. Wala po siya ngayon. Nandun po siya sa church po kasi meron po DBBS po ang church. Oh, I see. Ayan. Kumusta na po, Pastor? Long time no see. Opo. Ay, hindi daw makita si Pastor. Ayan. Ayun. Okay. Ayan na si Pastor. Di na naman kami nagkain. 11:55 sabi. Madaling araw yung Pastor, madaling sabi ko, ano kaya? 11:55. Mag-check ko, parang 11:55. Pero alam ko nga 11. Sabi ko. Pero naka-standby lang naman po ako. Alanganin pagka madaling araw. Hindi mo kakayanin yun. Bubuntalin ka ng asawa mo pag gagawin. Magagalit ang kumari kong maganda. Yeah. Anyway, kamusta na Pastor Jan? Di ba umuulan pa dyan? Ay, oo nga.
Pasulput-sulput po ang ulan, madalas po hapon. Ayan. Yan. At Hapon least po ang malamig ulan. sa gabi. Pero malamig naman. Sa hapon ng ulan. That's good. Madalas hapon. Pero sa morning, sa umaga hanggang... Pag morning po, minsan parang uulan. Minsan, Makulimlim. ambon lang. Tapos, hindi naman tumutuloy. Kaya mainit. Mainit po. maalinsangan Mga tanghali. Maalinsangan. Naalala ko kasi nung umuwi kami dyan nung December. Ba yan? December. Ganyan din. Sa umaga, maalinsangan. Yung humid siya. Pagdating ng hapon, umuulan na siya. Yan. Ilang beses nangyari na gano'n na umuulan pagdating ng hapon. Kaya sabi ko... Nung minsan umuwi ako dyan na October kasi nung namatay ang mama ko. Ayun, tag-ulan pa pala yun. Pero hindi ako naabutan nung talagang ulan ng ulan. Pero napakaganda ng panahon. Ang sarap ng... pero ang the best dyan na pag-uwi namin dapat. January, February. Malamig-lamig pa. Ganun ba? Malamig po yan. Kaya kung may awan Diyos, makauwi po kami ng 2026 pa naman. Ng February. Naku, may nakakaalam. Sabi nila, next year daw, kinakalat. Diyan kami magva-Valentine's Day. May nagkakalat ng Wow. Oo. Next year, yung kapatid ni Papsi, ikakasal dyan. Alanganin naman yun, June. Kakasal dyan sa Manila. Kinasal na, ikakasal uli. Tapos kakasal uli. Kakasal na naman dito. May puro kasal eh. Beach wedding dyan. Beach wedding. Dito naman, garden wedding. Ayos. Maraming pera siguro. Sila. Nako, anyway, ang title ng iyong topic ngayon ay Pusong Ama. Uy, Pusong Ama. Po. Ito yung sequel ng Father's Day ata. Yes. Apo. Yan, sige. Ito, umpisa na natin yung topic. At pakinggan natin, maraming naghihintay na sa magandang topic na ito. Guys, steady lang kayo dyan. Here's Pastor Arwin, Pusong Ama. Pusong Ama. Sige po, isang mapagpalang araw po sa bawat sa atin lahat. Mapagpalang araw po sa iRadio. Sa lahat po ng mga viewers and listener. Mapagpalang araw po, isang kagalakan po at pribilehiyo po na ako po ay muli makapagsalita po sa inyo. Dala po ang mensahe ng salita po ng Panginoon. Hindi ko na tatagalin. Dahil po ngayon po ay buwan pa rin po ng June. Alam naman po natin ng June po ay sineselebrate po natin ang Father's Day. Hinabol ko po itong passage po na ito na makikita po natin sa aklat ng Lucas. Yan. Kabanata 15, talata 11. So, hayaan niyo pong basahin ko po ito sa inyo sa wikang Tagalog. Ito pong sabi ng salita ng Panginoon. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainan niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa yung natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali,
Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi ito sa malapit sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang buya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit po ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako pinigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Huling talata, nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, sambahin ng iyong ngalan dito sa lupa, maging sa langit. Sa oras po na ito, ang salita ay mahayag sa bawat puso makikinig at gawin mo sa sidla ng bawat puso namin upang masika ng binhi ng salita na siyang uugat at maglalalim sa aming pananampalataya. Ingatan, gabayan niyo po ang inyong lingkod sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tuloy po tayo. No? Father's Day. So, pusong ama, pinamagatan ko po ang sermon po natin ngayon sa oras po nito na pusong ama. Ano nga ba yung puso ng isang ama dito na makikita po natin? Sa akin po pag-aaral, meron po akong nakitang apat na makikita ko po sa puso ng isang ama. Dito po, ito po ay tinatawag po nating parable o talinhaga na kinikwento ng Panginoon Kristo. Ito po yung maikling kwento na makalupa na may makalangit na kahulugan. Alam naman po natin ito hindi lamang literal. Bagamat may literal na kahulugan ito, pero in other side, ito po ay binibigyang diin yung tinatawag na spiritual na kahulugan. Ang tinutukoy po ditong ama ay walang iba kundi ang ating ama na nasa langit. At yung anak ay sumisimbolo generally sa lahat po ng mga tao na naliligaw. By the way, ito pong The Lost Son o The Prodigal Son ay ito po'y series ng chapter po na ito. Kung babalik tanawin po natin ng chapter 15 na ito, may mga naunang kwento. At alam niyo po, itong mga naunang dalawang kwento ay halos may katulad o may pagkakatulad po sa The Lost Son. Yung una po ay The Lost Sheep. Naalala po natin yung 99 na tupa, 'di ba? 100 na tupa, nawala po yung isa kaya 99 na lang. Ang kwento po noon, yung pastol, pinakain po niya yung mga tupa niya sa tawag nito sa dalisay na pastulan, sabihin green pasture. Pag uwi po nila, nilagay po ng pag-uwi po nung pastor, kasama po yung mga tupa. Binilang niya abang pauwi. Nung binilang niya, pa kulang. So, kulang ng isa. Ang ginawa po muna niya, sinicure niya muna yung 99. Ibig sabihin, nilagay muna po niya doon sa kawan. Ibig sabihin, patunay na itong mga 99 na ito ay ligtas na, ika nga, secure na. Nga lang, hindi po doon natapos Pinuntahan pa rin po niya yung tupang nawawala. Sa kwentong yun, hinalugudud po niya lahat ng dinaanan nila nung sila po ay nandoon po sa lunti ang pastol. At nakita niya, at nung nakita niya, tuwang-tuwa po siya. Pagkatapos po nito, may sumunod pong kwento. Ito naman po yung kwento ng The Lost Coin na maalala po natin. Meron pong babae sa bahay niya na hinanap niya yung kanyang nawawalang pilak o tawag nito, pera. Anong hinahanap niya? Hindi niya ito makita. Sabi sa kwento, na pag-isip-isip niya, maglinis ng bahay. So naglinis siya ng bahay, winawalis-walis niya yung floor.
na walis po niya yung hinahanap niyang coin. At nung makita niya, sobrang galak niya, sobrang tuwa niya nung makita niya. Bakit ko po ito sinabi? Dahil ito po ay series na mismong si ang Panginoon Kristo ang nagsasabi po nito. Na yung tatlo pong itong kwentong ito, bagamat magkakaiba, pero iisa ang common denominator. Ang common denominator po nila, yung mga bagay, tao, o hayop man yan sa kwento, ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga ito. At kapag itong bagay nito o tao o hayop ay nawala, hahanapin ng isang tao na pinapahalagahan ito. Naranasan nyo na po ba na mawalan ng pera, mawalan ng cellphone, o anumang mga bagay? Sigurado, hanggat 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 maaari gusto nyong makita ito. Hahalugugin nyo ilang beses, itong beses, yung closet nyo. Alam ko, dito ko lang nilagay ito. And then kapag nakita nyo, di po ba, maski ilang oras kayo naghanap, ang mahalaga, nung masumpungan nyo, ibang klase yung kagalakan na meron po tayo. Kaya nga itong kwentong ito, The Lost Son, ito naman po ay puso ng isang ama. Ayan. Dito po may 4 na bagay kung share sa inyo. Una, makikita po natin dito, isang puso ng isang ama. Sa verse 12, sinabi niya, sa kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Una, ang puso ng isang ama o ama ay mapagbigay. Alam po natin, ang ama po ay provider. Di po ba? Lahat ay gagawin. Maski mahirapan, mapagod, o kung siya man ay nasisikatan ng araw sa kanyang trabaho, o oras-oras, minsan nga nag-OT pa. Bakit? Isang kadahilanan, nais po niyang maibigay yung pangailangan ng kanyang pamilya o ng kanyang anak. Kaya nga no wonder po, no, may mga kababayan po tayo na hindi dito masumpungan ang kapalaran. Nag-iibang bansa po sila. Dahil marahil nais taga nila na maibigay, hindi lang simpleng buhay. Kung maari nga saganang buhay ang maibigay po nila. Dito makita po natin sa kwento, yung puso ng isang ama ay talaga na mga papagbigay. Sinasabi po natin, God is our Jehovah Jireh. God is our provider. Nagkakaloob po ang Diyos Ama sa ating pangailangan. Ako'y naniniwala po na hindi po natutulog ang Diyos. Marunong po ang Diyos kumilos sa kanyang kaparaan. Naala po natin sa Mateo chapter 6, huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala ng iyong kakainin o susutin. Tingnan nyo ang mga ibon, hindi sila nagtatrabaho pero pinuprovide ng Ama sa langit ang kailang pangailangan. Ang mga bulaklak, nagdaramit sila napakaganda, sabi pa nga ng Panginoon. Ni si Solomon ay hindi nakapagsuot ng gantong karangyang kasuotan. Ang tinutukoy po dito ng Panginoon, kapag pinili natin ang Diyos, kapag pinili natin siya, mararanasan din po natin na ang Diyos po ay magkakaloob sa ating pangangailangan. Hindi po magkukulang po ang Diyos. Sagana po siya sa karunungan. Ako naniniwala, maraming kaparaanan ang Diyos sa atin. Sa Deuteronomy, binanggit po doon, paano po ang isang tao mapagpapala ng Diyos? Sabi po doon, ang Diyos po ay nagkakaloob ng abilidad para ikaw ay pagpala. God give us the ability to produce wealth. Bakit may mayaman? Kasi may abilidad sila na ginagamit para sila inunlad. Di po ba? Dito sa Pilipinas, sumisikat po yung pares. Kung kaya po siya si Diwata, no? Ayan, kilala po yan. Actually, hindi pa ako nakakain po dun sa pares niya. Sabi ko kay Miss, baka pwede naman, matry naman natin. Kaso pinagbabawala po niya akong pares kasi nga di po mataba. So, delikado. Pero alam niyo pong galing, no? Itong si Diwata, grabe po yung niya grabe po yung tawag nito, paglago ng kanyang ng kanyang business. Talagang kumbaga masasabi natin sobra-sobra na yung natatanggap po niya. Siguro nga dahil sa abilidad na binigay sa kanya ng Diyos, no? Siguro simple lang 'yun, pares lamang actually 'yun, no? Pero bakit ganun na lamang siya umunlad? Tapos meron pa po kilala at hindi ko matandaan ang
siya po ay gumagawa ng sabon, yung mga tawag diyan, mga beauty products, yung sabon. Pero ngayon, napakayaman na po niya, no? Napakayaman, hindi ko matanda na pangalan niya, pero naikwento lang kasi sa akin ni Mrs. one time. Pero talaga, totoo. Isipin niyo, siya siyang gumagawa lang ng sabon, pero yung sabon na ito ay kinilala ng mga Pilipino, ay umunlad. Parang siya yata yung gumawa ng kagaya ko, yung mga ganun, kagaya ko na sabon yan. At yun nga, so bakit kaya sila ganun na lamang pinagpala? Dahil na rin sa abilidad na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ang Ama po natin na nasa langit, mapagbigay. Ako'y naniniwala mula sa kanyang salita na ang pagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi instant. Halimbawa, Lord, wala akong kakainin bukas. Magpadala ka mula sa langit ng bigas. Ihulog mo sa langit, Panginoon. No? Hindi siya yung ganon. No? Hindi siya parang genie na your wish is my command. Ang Biblia ay nagsasabi, nagbibigay siya ng karunungan. Yung karunungan na yun, ang siyang magbibigay sa atin ng talino, kakayanan, para gawin ang isang bagay. Na somehow, yun din naman ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay pagpala. Kaya nga po yung mga magulang, di ba, sinisikap ng mga anak makapagtapos, pag-aaral. Kasi yung talino na natutunan nila dun sa kurso na kanilang kinuha, ay magiging kagamit-gamit doon sa career na kanilang pipiliin. Kaya nga dapat yung career na gusto ng isang mag-aaral, dapat sakto doon sa kurso. Kasi mahirap naman na gusto mo mag-nurse, pero ang kurso na kinukuha mo magpupulis ka. Parang may contradiction yata. So dapat mayroong alignment doon sa desire, yung abilidad na binigay sa atin ng Diyos. I believe that God will provide. Sa atin po, sa mga nanonood, sa oras po nito, kung kayo man po ay nakaranas din na minsan kawalan, alalahanin po natin na ang Diyos po natin nasa langit ay kayang magkaloob sa ating pangailangan. Marami rin po siyang kapamaraanan para po tayo ay kanyang pagpalain. Pangalawa, na makita po natin sa puso ng isang ama. Sa verse 20, binanggit po doon, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Pangalawa po, na puso ng isang ama, kapag ang kanyang anak ay nawala, na hindi na niya makita, siya po ay mapaghintay. Yan. Puso ng isang ama ay mapaghintay. Kaya nga po, di ba, makikita po natin yung mga magulang. Naling tatay, gusto ng ama, hanggat maaari ay nandun sila sa kanyang tahanan. Ako po bilang isang anak, no, at naranasan ko rin po maging ama na ngayon sa oras po na ito. Isa sa mga karanasan ko is I am excited, no? I am excited na makita po si Sid. Nung bagamat makulit, pero natutuwa naman po sa kanya kasi ang dami niya mga natututunan sa buhay, maski maliit pa siya. At alam niyo po, kapag ako po ay hinintay, umalis po yung aking mag-ina. I'm so excited na makita po sila, lalo po yung aking pong anak na si Sed. Kasi may ibang giliw, may ibang dating po sa isang magulang ang makitang muli. Lalo pa kung matagal, yung mga nag-abroad, di po ba? Grabe ang kasabikan nila na makita muli yung kanilang mahal sa buhay. Minsan nga, malalaki na kasi ang tagal nila nang nag-abroad. Kaya grabe ang sakripisyo ng mga kababayan po natin na naghihintay ng matagal na panahon. At ganun lang sinusulit. Kaya nga sinusulit nila kapag sila po ay nauwi ng Pilipinas. Ang ama po ay mapaghintay. Bakit mapaghintay? Nakita po ninyo, napansin niyo po ba sa verse? Ang sabi sa verse, at siya'y nagpasyang umuwi. Ito po yung anak, no? Nagpasya siyang umuwi. Malayo pa'y. Malayo pa'y natanaw na siya na kanya. Ano ibig sabihin po nito? From a distance. No? Malayo pa. Ibig sabihin, yung tatay sa kwento, maaari hindi siya makatulog na maayos o maaari din naman
palagi siyang lumalabas doon sa kanyang palasyo o sa kanilang bahay upang tingnan, sinisilip, baka isang araw ay bumalik muli ang kanyang anak. No? Grabe. Ganun po ang Diyos Ama natin nasa langit. Ang Diyos Ama po natin nasa langit ay mapaghintay. Tingnan po ninyo ang sabi sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang sabi po doon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ano po yung pangako iyon ng Panginoon? Na siya po yung muling babalik. No? Sa time po na ito, nangako po ang Panginoon, naalala po natin, after po niyang umakyat sa langit, ang nasabi niya, muli siyang babalik. Yun po yung second coming. Hinihintay po ng mga Kristiyano sa time po ni Pedro. Pero hindi pa dumarating ang Panginoon. Naiinip na yung mga taong ito. Sabi pa po dito, tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Grabe ang Lord. Naghihintay rin pala siya. Praise be to God sa mga Kristiyanong katulad po ng bawat isa sa atin na nahintay rin tayo ng Panginoon at nakilala po natin siya. Kasi ako rin po, hiwalay din ako sa Panginoon. So, naikwento ko po sa inyo, iba rin po ang buhay na tinatahak ko. Magkukriminology nga ako, magpupulis po. Iba yung tinatahak ng aking isipan. Pero alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Marami siyang kaparaanan. At yun nga, nung makilala ko siya, nagbago yung direksyon ng ating buhay. At dito makikita ko po na ang Ama, ang Diyos Ama ay mapaghintay. Hinihintay niya tayo. Actually, marami siyang paraan, marami siyang pamamaraan para ang tao ay bumalik sa Kanya. Nga lang, marahil marami rin mga tao ang busy sa mundong ito. Nasisilaw ng ganda, yaman ng mundong ito. Tulad ng anak doon sa kwento. Nasilaw siya sa yaman na binigay sa kanya ng kanyang ama. Akala niya ito yung tunay na magpapaligaya sa kanya. Pero nung napagtanto niya, nung naubos na ito, wala na rin ang ligaya. Wala na rin ang saya. Ang Ama po natin ay mapaghintay. Ako naniniwala na patuloy siyang naghihintay po sa atin. Kung minsan nga, maski tayo pasaway, yung nga tinatawag, maski Kristiyano na, minsan pasaway pa, hinihintay pa rin po tayo ng Panginoon. Pangatlong bagay na makita ko po dito sa puso ng isang ama. Tingnan niyo po sa verse 21. Sabi doon, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya at suotan niyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Hindi po nagbago ang tingin ng ama sa kanyang anak. Bagamat siya nalis ng landas. Pangatlo, sapagkat ang puso ng isang ama ay mapagpatawad. Nilimutan niya. Nalala po natin ang pagpapatawad po sa taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Ang idea po doon, nililimot na natin. Ibig sabihin, hindi na natin binabalikan pa yung nagawa sa atin. Kasi kapag binabalikan mo pa, inaalala mo pa yung sakit, kung bakit ka nasaktan, hindi ka pa malaya doon sa pagpapatawad. Pero kapag naging malaya ka sa pagpapatawad, inaalis mo na yun. Hindi mo na binabalikan. Yung binanggit dito, tingnan niyo po sa verse 22. Nung sinabi nung anak, Ama, huwag niyo na po kung ituring na anak. Ituring mo na lang kung alila. Ano sabi ng ama? Sinabi po dito, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Wala pong binanggit dito, sinabi ng ama, Anak, pinapatawad na kita, o anak, okay lang yan. O, hindi niya ginamit yung word na pagpapatawad. Pero ang ginamit po niya dito, Kasi ang pagpapatawad po, pakinggan niyo po ito, ibinabalik mo muli ang iyong relasyon sa kapwa mo. At ano po yung relasyon ng ama sa anak? Kung ama isang hari, siya pa rin ay prinsipe. Naalala niyo, sinabi niya dito, madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit, sandalyas, lagyan niyo siya ng singsing na simbolo na siya po yung dugong bughaw. Hindi nawala ang kalagayan niya sa kanyang ama. Dahil ang tunay na pagpapatawa na ibabalik muli ang relasyon. So, dito po nakita ko po dito
na napakahalaga pala talaga ng pagpapatawad. Ano po, for sure sa atin po, tayo ay nakakaranas din po na nasaktan po tayo. Minsan, intentionally, sinasaktan tayo or unintentionally. Pero ito po ang hamon ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa Mateo chapter 6, verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo siya pinapatawad, hindi rin naman patatawarin ng Ama ang inyong mga kasalanan. Grabe po ang pamantayan ng Diyos, no? Siguro dito sa lupa, ang tinuturo talaga sa ating pagmamahal, pagpapatawad. Kasi totoo lang, masasaktan at masasaktan tayo. Dalawa lang yan eh. Is either ikaw ay magtanim ng sama ng loob, o pangalawa, palayain mo ang iyong puso sa sakit at pagpatawad. Alam ko po, hindi madali, lalo kung mas malalim ang sugat, mas matagal humulong, mas mahirap. Pero walang imposible sa Diyos. Humingi po tayo sa kanyang lakas at biyaya, tayo rin ay kayang magpatawad. At panghuli po, na makikita ko po dito sa isang ama, sa puso ng isang ama, sabi po dito sa kwento, na yung kanya pong anak ay tinanggap niya pong muli. Ano po? At talaga niya pong minahal po niya ang kanyang anak na ito. Pero sa tingin niyo kaya, yung pang-amat ito na aking kinuha, ang puso ng isang ama ay mapagmahal. Meron po ba dito sa ating binasa na makikita po ninyo yung salitang love? Parang wala akong makita ng salitang love. Yung sa umpisa pa lang, no? Hindi natin makikita dito na sinabi na may isang ama na mapagmahal. Wala no? Wala. Pero hindi po bakit ko binanggit dito at nakita ko po dito na yung ama po dito ay mapagmahal. Isa sa mga definition ng tunay na pag-ibig at yun po ang ginawa ng Diyos. Love is sacrificial. Walang nagmamahal na hindi marunong magsakripisyo. Ginawa ito ng Diyos Ama, pinagkaloob sa atin ng Kanyang Anak. At sa kwentong ito, ano pong sakripisyong ibinigay ng Ama? Yung bang ibinigay ng Ama yung parte ng yaman na meron para sa bunso? In fact, parang masama yung ginawa ng anak, di ba? Kasi yung yaman o mana na tinatawag, binibigay po yan sa isang tao na malapit ang mamatay, no? So para ang gustong mangyari dito na hindi makapagtimpi, matagal ka pang mamamatay, tatay, kunin ko na yung parte mo. No? Pero hindi po doon. Hindi po doon lang pinakita yung tinatawag na sacrificial love. Ang sacrificial love po dito, alam niyo po saan? Na ginawa ng ama sa anak. Yung hinayaan niya, magpasya yung kanyang anak sa gusto niya, hindi sa nais ng kanya. Ganun po ang Diyos. May kakayahan tayo magpilit ng gusto natin. Pero ang daming tinuturo ang Biblia na gusto niya tayong bumalik sa Kanya. Pero ang dami rin pagkakataon lumalayo tayo. Because God's love is sacrificial. At yung puso ng Ama ay kaya magsakripisyo. Parang mga tatay po natin sa ating panahon, grabe po ang mga sakripisyo na ginagawa para sa kanilang pamilya sa Kanya. So makita ko po dito, itong apat po na ito. Sa kwentong ito, sa Lucas chapter 15, the prodigal of the lost son, ang puso ng isang ama po ay mapagbigay. Isang provider, mapaghintay. Siya ay tuloy po naghihintay na tayo bumalik. Pangatlo, ang puso ng isang ama, mapagpatawad. Kaya po niyang patawarin tayo, limutin ang ating nagawang kasalanan. Pang-apat, puso ng isang ama, mapagmahal. Handang magsakripisyo. Maski piliin natin sariling gusto. Pero kalaunan, kapag napagtanto natin, mas masarap, mas masaya pala sa piling ng ating ama. Yun ang napagtanto ng anak na nawala. Kaya nga sabi sa kanya, anak, ikaw ay namatay, muling nabuhay. Ikaw ay nawala, subalit ikay nasumpungan. Nawala siya, namatay siya, dahil pinili niya ang gusto niya. Pero nung makita niya ang liwanag, napagtanto niya,
mas masarap, mas masaya, mas malikaya sa piling ng aking Ama. Ama o Diyos, sa makapangyarihan namin sa lahat, sa oras po na ito ang iyong salita ay nahayag sa amin. Nawadalangin ko po na patuloy mong itimo ito sa bawat puso na kinig. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy namin panghawakan kung gaano ka mapagmahal sa amin, mapagpatawad sa amin, that you provide, Panginoon, ang aming pangailangan. And even the time na kami po ay lumilis sa nilandas, tulad ng isang tupa na nawawala. Bagamat siya iligtas na, pero pinili pa rin niya, binabalikan niya po. Dahil nais niya po kami ay maligtas. Kayo po'y mapaghintay. Salamat po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Gamitin po ang programang ito ng iRadio. Salamat po sapagkat may mga ganitong programa upang maipahayag ang salita sa iba't ibang dako ng lugar, maging sa buong mundo. Nawa, gamitin mo po ito mightily upang yung pangalan ay madakila at masunod ang iyong kalooban. Pagpalayo rin po ang bumubuo nito. Ang kailang mga sakripisyo ay kayo po ang pagtuloy na magbalik, Panginoon. Lahat ng anumang nawala sa kanila, kayo po ang patuloy na magbalik po nito. Dalangin ko po, kayo po ang patuloy mag-ingat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan. Pugsong Ama. Yan talagang Panginoon, mababa ang loob, mapagpatawad, mapag-unawa, maalalahanin, diba? Kahit na iniwanan ka na, kinuha na lahat yung kanyang mana, yung kanyang, anong tawag nito? Yung kanyang mana ay, bumabalik pa rin, ganyan ang Ama natin tayo mga magulang din tayo, I think it's the nature nating mga magulang na kapag ang anak natin ay nangangailangan o naghihirap, kahit anumang atrasong ginawa niya sa atin, pinasakit ang kalooban natin, handa pa rin tayong umunawa at magpatawad sa kanila, Sadya siguro tayong ganyan mga ama. At pero siyempre kinakailangan meron kang relasyon sa Ama. Meron kang magmula nung bata ka hanggang sa lumaki ka, nagkaroon kayo ng magandang relasyon kasi may mga relasyon ng mga anak na simula nung sila isinilang, naglakihan, hindi naging maganda ang kanilang relasyon. In a spiritual manner, kapag wala tayong personal relationship sa ating Panginoon, sa palagay mo ba, Pastor Arwin, ay pakikinggan pa rin tayo ng Panginoon kung sakaling dumudulog tayo sa Kanya, na humihingi tayo ng tulong sa Kanya, pakikinggan pa rin kaya niya tayo? I believe po, kasi sabi ko sa page ating binata sa 2 Peter, ang Diyos po ay naghihintay lang at naghihintay po niya na ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Sa makatuwid, God is always waiting for us. Even po doon sa mga taong wala talaga sa Panginoon, ay maaari po niyang pakinggan ito sa ibang kaparaanan po na nais po niya sa atin. Nga lang, depende po yun sa response ng tao. Kasi ang dami pong paraan ng Diyos. Ako yung wala, ginagamit niya kasangkapan yung salita niya. At maaari yung mga pangyayari sa buhay po natin, sitwasyon, tao. Minsan gumagamit po siya ng tao. Yung tinatawag po nating man of peace. And minsan yung siyang ginagamit niya para po kayo ay makilala rin na rin pastor o sino man. At maaari din naman, higit sa lahat din, yung banal na espiritu na may udyok din sa atin na makilala po natin siya. Pero siyempre, kinakailangan muna tayo magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon. Di ba? So, before, kung para meron tayong connection sa Kanya. So, do you think ang non-believer pwedeng dumirekta sa Kanya na makipag-usap? Pwede siguro, no? Ang Panginoon naman, wala naman pinipili kahit sino, di ba? Kahit na, yes. Actually, in fact, mas gusto po ng Diyos na yung unbeliever talaga ay dumulog o lumapit sa Kanya. Kasi yung anak niya, alam po niya na laging dulog. Siyempre, mas bukas din po ang puso ng Ama, ng ating Diyos Ama na nasa langit, na yung mga unbeliever ay tumawag sa Kanya. Nga lang, siyempre, kailangan authentic, ibig sabihin, totoo, yung tunay, yung kanilang tinatawag na Diyos. Ibig sabihin po yun, baka ibang Diyos yung tinatawag nila. O maling perspective ng Diyos na tinatawag nila. Kasi may ganun
hindi relasyon ang gusto nila, di ba? May mga ganun eh. Kasi ang Diyos is willing for a relationship. In fact, yun ang gusto niya. Amen. Nga lang, yung mga tao unbeliever, minsan, parang hindi yata yun ang nais. So, kailangan authentic, yung tama yung puso mo na gustong makita at masumpong tunay na Diyos. It's not about religion. Yun nga, it's about relationship. Relationship. Yeah. Ganyan ang ating Panginoon eh. Maging kahit sino ka man, basta ikaw ay lumalapit sa Kanya at nagbabalik loob. At kahit anong paniniwala mo, kung tatanggapin mo siya na Diyos na tagapagligtas, ay ibibigay niya sa iyo ang mana ng buhay na walang hanggan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hoy, nako, ang ganda. Ay may mga questions pa tayo dyan? Wala naman. Wala. Ang sarap kasi ng feeling ng isang magulang. Kaya minsan, pero sa ating mga ama, no, siyempre, minsan sumasama loob natin sa mga anak natin dahil kapag merong tayong inuutos sa kanila, hindi nila sinusunod, hindi ba? Ibang sumasama loob natin sa kanila. Pero hanggang doon lang. So the same manner din yung ating Panginoon, di ba? Pagka may pinagagawa siya sa atin tapos hindi tayo sumusunod. Siyempre, ganun din ang ating Diyos Ama na nakakaramdam din ng sama ng loob. Pero hindi niya ito yung siniseryoso, at naghihintay siya sa atin na magbalik loob sa Kanya. At pag tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, ganun din tayong mga magulang, di ba? Kapag yung anak natin humingi, Tay, sorry po. Naku, pasensya na kayo, ganyan. Naku. Parang yung prodigal son, yung ama, di ba, sinalubong pa niya yung kanyang anak na binigyan pa niya ng tumakbo pa. Tumakbo pa, ha? Imagine mo yun. At tinawag pa yung kanyang mga taga-silbi, yung kanyang mga tao na, bigyan nyo ng magandang damit ito. At lagyan ng sinelas at suutan ng singsing. Ganon din ang Diyos Ama, mas higit pa pagka nagbalik loob tayo sa Kanya. Ayan. Amen. Amen. Ako, sana mga magulang, ewan ko, lahat ba tayo magiging ganun ba tayong lahat? Pero sa ating Ama, walang unconditional lang ang ating Panginoon eh. Yung kahit anong sama, anong kasalanan na ginagawa natin, mahal pa rin niya tayo eh. Diba? Amen. Yeah. Amen. Amen. Okay, thank you, Pastor Arwin. Pastor Arwin. Salamat din po. Salamat. Pakikumusta na lang kay Kumari kong beautiful. At sa inaanak natin na si Sedi ba? Sedi po. Apo, malaki na siya. Ilang taon na po? 3.5 years na po. Oh, ba? Magpo-porn na rin. Bilis binata. Ayan. Opo. Andiyan si Pastor Sani. Poging-pogi ka daw, Pastor. Poging-pogi. Salamat po, Pastor. Papa. God bless po. Si Papang. Birthday niya sa Sabado. Tapos na yung birthday niya, kaya lang. May celebration. Celebration niya. May concert sa Sabado. Big 7-0 na siya eh. Big Wow. 7-0. 70 na ba? Oo nga po. Oo. Akala ko 45 lang. Parang 69 lang, di ba? 45. Bueno, thank you, Pastor Arwin. Thank you, Pastor Arwin. Close prayer muna tayo. Nag-pray na siya. Nag-pray na ba? Ay, Sus Maria. Dire-diretso. Kasi nakapokus ako dun sa storya ng prodigal son eh. Alright. Thank you so much, Pastor. See you again next time. Alright. Sige pa. God bless po. Ayan. God bless. Ayan. Thank you, Pastor Sunny, Sir Stars, and Bernard. Ayan, batiin ko muna yung mga nag-check-in kanina. Pastor Juan Reyes, Rosemary Rimorta Narvato, Karina Lucero Olgiana, Bernard Manal Gabriel, Glenda May, Klang Ramacula, at syempre si Pastor Papang Rivera. Hello po. Thank you po sa pagsuporta. Sabado, live po yan, yung kanyang birthday. Ila-live po ng iRadio yung kanyang birthday celebration. At balita ko may mga celebrity na darating doon. Di ba? Alam mo naman ang birthday ni Papaang, bonggang-bongga yan. Ayan. Thank you po, Pastor Arwin. Ayan. Alright, time to go. And, yes. Pero siyempre,
recap muna tayo sa ating topic kanina na ang puso ng ama. Kahit ano bang sama ng mga anak natin na pero handa pa rin natin silang tanggapin unawain, lalong higit ang ating Panginoon. Ganyan talaga ang Diyos Ama na anumang kasalanan na nagawa natin, paulit-ulit niya rin tayong patatawarin, paulit-ulit niya rin tayong tatanggapin. Hindi nagre-reject ang Panginoon eh. Not unless na i-reject natin siya. Talagang fully rejection yun. Nasa Bible po yun. Pero ang pinag-uusapan natin, ang relasyon natin sa Ama, na kahit ano bang sakit na nagawa natin sa Kanya, handa tayo niyang patawarin, unawain, at mahalin, at Kanyang tatanggapin tayong mga bilang Kanyang mga anak at tagapagmana ng Kanyang kaharian. Di ba? So, saan kayo? And we have only to establish this relationship na meron tayong Diyos na nagmamahal, na nandiyan lang siya. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Alright, time to go, guys. And do we have may announcement pa? Wala naman. Alright, and para yung iba ay makapag lunch. Makapag-lunch na kayo. At tayo rin ay makapagpahinga at mainit kasi ang panahon ngayon eh. At madaling mapagod. Well, see you guys tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Tandaan po natin, napaka-iksi na ng mundo natin. Ang buhay na sa mundong ito, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Ano man ang dumarating na pagsubok sa ating buhay. Good night. God bless. Bye-bye. Nalalaman mo, panatag ang kalooban ko. Nananatiling ka sa biyayang pag-ibig mo. Sa puso ko, isa na lang ang hinihiling. Dalangin ko iyong pakinggan. Di ako humihingi ng mga bagay na yun lang sa'kin. Pagsama ko'y laging sundin ang kalooban mo. Dahil sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalapit sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Nalalaman mo mga daing ng puso ko. Di ko man sabihin panatag at ligtas sa mga palad mo. Sa puso ko, sana lamang ang hinihiling. Dalangin ko iyong pakinggan. Aking ang tinitiis mga pagsubok na dumadating. Pangako mo na may ito'y makakayanan ko. Dahil sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ulan, sa piso mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalapit sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Di mo iiwanan, di mo pababayaan, Panginoon, ika'y kasama ko. Dahil
pagsubok man na para bang ulan, sa isip mo pa rin ako mananangin tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagat sa'yo mula noon hanggang ngayon. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.